Isang napakagandang araw sa iyo, Sir Eric. Nais ko sana magbahagi ng kwento sa inyo. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Elmo. Ang kwentong nais kong ibahagi ay nangyari noong nagdadalang tao ang aking asawa. At itago na lang natin sa pangalang Luisa. Nangyari ang kwentong ito nung nasa 6 na buwang buntis ang aking asawa. Noong mga panahong iyon, may trabaho ako sa kabilang baryo. May bahay naman kami roon, kaya't naisipan kong doon na lang kami tumira. Nung una ay ayaw pa ni Luisa dahil sa mga kuro-kurong kumakalat. Baka iwan mo ako roon. May mga aswang daw kasi roon, ang sabi sa akin ni Luisa. Kaya nga doon tayo titira, di ba? Para hindi na kita kailangang iwanan kung ako'y magtatrabaho. Tugon ko sa aking asawa. Dahil sa aking pangungumbinsi, pumayag na rin ito. At ng mga panahong iyon, nagpasya kaming pumunta na kami roon upang maayos na namin ang aming mga kagamitan. Sa unang araw namin noon, wala namang kaming naranasang kakaiba. Dahil nga sa aking trabaho, tuwing araw ay iniiwan ko sa bahay namin ang aking asawa. Hindi naman siya nababahala dahil napapalibutan naman ng bakod ang aming bahay. Isang beses, dahil may ipagagawa sa amin ng aming amo, nagpaalam ako kay Luisa na baka gabihin ako ng pag-uwi. Mag-iingat ka rito ha. Siguruhin mong nakasara ang pintuan at bintana. Baka kasi mapasok tayo rito ng magnanakaw. Ang sabi ko sa kanya. Sige. Basta huwag kang masyadong magpapagabi ha. Natatakot akong maiwang mag-isa dito sa bahay natin. May pag-alalang sabi ni Luisa sa akin. Napatango ako sa kanya. At kahit na ayaw ko sanang pumasok ng mga araw na iyon, naisip kong sayang ang aking kikitain. Dahil doon ay tuluyan na akong nagpaalam sa aking asawa. At saka umalis na upang pumasok sa trabaho. Nang nakakalayo na ako sa aming bahay, napalingon ako roon at napangiti na lang nang makitang nakadungaw pa roon si Luisa. Uuwi ako kagad pagkatapos ng aking trabaho. Bulong ko na lang sa aking sarili. Nang nasa trabaho na ako, hindi nawawala sa aking isipan ang aking asawa. Iyon kasi ang unang beses na gagabihin ako. At hindi ako panatag na maiwan siyang mag-isa sa bahay. Sa kadahilan ng iyon, binilisan ko ang aking pagtatrabaho. Nasa kalagitnaan ako ng aking trabaho nang biglang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Kinakabahan ako ng malala habang iniisip si Luisa. Kailangan makauwi ako kaagad. Hindi maganda ang aking kutob. Ang sabi ko sa aking sarili. Sa kabilang dako, panay na ang dungaw ng aking asawa sa bintana. Inaabangan niya ako sa aking pag-uwi. Subalit kahit na mag-aalas 7 na iyon ng gabi, ay wala pa rin ako. Sana kaya si Elmo? Gabi na ah. Nasa kalagitnaan siya ng pagdungaw sa bintana nang bigla siyang natulala. Nagmatsyag siya sa paligid dahil may narinig siyang kaluskos. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa takot at pangamba. Saan ka na ba? Bakit hindi ka pa rin nakakauwi hanggang ngayon? Sambit niya sa kanyang sarili. Walang ano-ano. May kumalabog sa ibabaw ng aming atip. Napatingala roon si Mrs. at lalo siyang nabahala. Ilang sandali pa ay biglang nanigas ang kanyang tiyan. At ayon sa kanya, parang nagiging bato ang laman ng kanyang bahay bata. Pero sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Dahil doon, nanalangin na lang siya para sa kanyang kaligtasan at isinara ng maigi ang bintana. Napabuntong hininga na lamang ako noon nang matapos ko na ang aking gawain. Hindi ko na malaya ng oras at pasado 7:00 na ng gabi ng mga oras na iyon. Dahil doon, niligpit ko na ang aking mga kagamitan at walang pagdadalawang isip na nagpaalam sa aking amo
Mauna na po ako. Buntis kasi ang aking asawa. Baka mapaano siya sa bahay. Mag-isa lang kasi siyang naiwan doon. Yayayain pa sana niya akong uminom. Pero mariin akong tumanggi. At nagpasya na lang akong umuwi. Walang nagawa ang aking amo, kundi ang payagan ako sa aking nais na makauwi. Nang naglalakad na ako pauwi, mas lalo pang lumakas ang kabog ng aking dibdib sa hindi kong malamang dahilan. Sana walang nangyayaring masama kay Luisa. Wika ko sa aking sarili. Makaraan ng ilang minutong paglalakad, natanaw ko na ang aming bahay. Napangiti ako nang makitang nakasara ang mga bintana. Subalit parang ginapangan ako ng kilabot nang sa tulong ng liwanag ng buwan ay may naaninag akong anino. Hindi ko alam kung ano iyon, pero parang tao iyon na nasa ibabaw ng aming bubungan. Ano kayang hayop iyan? Pagtataka ko, lalo lang akong kinabahan noon dahil nakarinig ako ng malakas na huni ng tiktik. Naisip kong medyo malayo iyon at nangamba ako nang makitang gumagalaw ang nasabing nilalang. Si Luisa. Baka napaano ng aking asawa. Dulot ng aking pangamba, tumakbo na ako pauwi sa aming bahay. Nang nasa tapat na ako ng aming pintuan, nang marinig kong napapaungol si Luisa, narinig ko ring nagdarasal siya. Dahil doon ay tinawag ko na siya ng ilang beses. Alam ko kasing may kakaibang nangyari, lalo pat nakarinig ako ng mahinang paghuni ng tiktik na sinasabayan ng nakakasulasok na amoy. Makaraan lamang ang ilang sandali, binuksan ni Luisa ang pintuan. Sabay wika sa akin, "Elmo, may aswang sa ibabaw ng ating bubungan. Masakit pa ang aking tiyan." Napaaray si Luisa at saka napakunot noo ng mga panahong iyon. Sa kadahilanang iyon, dali-dali akong pumasok sa bahay at saka sinabihan siyang mahiga na muna sa mahabang bangko. "Nandito lang ako, huwag ka nang mabahala." Napatingala ako sa bubungan nang barinig ko ang pagkaluskos. "Utang inang aswang ka! Umalis ka na rito bago pa kita patayin." Pumunta ako sa kusina at saka kumuha ng itak. Pagkakuha ko'y dali-dali akong bumalik kay Mrs. At pagdating ko roon, muli akong napamura nang makita kong nagkaroon ng malaking siwang ang aming bubungan. At mula sa butas doon, may isang malasinulid na bagay ang nakalawit. Unti-unti yung lumalapit sa tiyan ng aking asawa na noon ay napapahiyaw na dahil sa kirot ng kanyang tiyan. "Walang hiya ka! Lubayan mo ang aking asawa!" Sigaw ko at saka dali-daling naglakad papalapit sa dila ng aswang. Nang pakiramdam ko ay maaabot ko na ang dilang iyon, hinawakan ko ng mahigpit ang aking itak at saka walang pagdadalawang isip na tinaga iyon. Hindi ko alam kung natamaan ko ang nasabing bagay dahil sobra ang kanyang paghagikik nang matapos kong gawin iyon. "Ano? Bakit natatawa ka? Kung di ko man nagawang putulin ang dila mo, puputulin ko na ang hininga mo." Sigaw ko pa. Napatingala ako sa siwang at nakita kong nakasilip doon ang mapulang mga mata. Alam ko kaagad na aswang iyon, kaya't muli ko siyang minura. Dahil doon ay mas lalong nilakasan at binilisan ng aswang ang kanyang pagkaskas sa bubungan. Animoy balak niyang sirain iyon. Walang ano-ano. Nakita kong may nakalawit na naman. Hinahamon talaga nito ako, ha? Bulong ko sa aking sarili. Noong mga panahong iyon, nagbantay ako hanggang sa mapansin kong papalapit ng papalapit ang dila sa tiyan ng aking asawa. Sininyasan ko si Mrs. na kumalma lamang ito dahil may plano ako. Hinayaan ko yun hanggang sa kumapit na ang dila roon sa nakaumbok na tiyan ng aking asawa. "Elmo, ramdam ko na. Parang may sinisip-sip siya," sabi ng aking asawa.
Nang mga oras na iyon, walang pagdadalawang isip kong tinaga ang dilang iyon. Napaungol ang aswang at nalaman kong nagawa ko pala iyong putulin. Nagwala ang aswang sa ibabaw ng aming bubungan habang patuloy pa rin sa kanyang pag-ungol dahil sa sakit. Habang wala sa huwisyo ang aswang, mabilis akong lumabas sa aming bahay. Umakyat ako sa bubungan namin upang harapin ang nasabing nilalang. Nung naroon ako, sinigawan ko siya. Umalis ka na ritong aswang ka. Sa oras na hindi ka paalis, titiyakin kung hindi ka na mabubuhay pa. Humarap sa akin ang aswang at nakita ko sa kanya ang pangingilabot. Ipinakita ko sa kanya ang aking itak at inihanda ang aking sarili. Sige lang, subukan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Umangil ang aswang habang ito ay nakatingin sa akin. Lalo pang namula ang kanyang mga mata ng mga oras na iyon. Dahil doon ay mas nilakasan ko ang aking loob. Humakbang ako papalapit sa kanya. At nang halos isang dipa na lang ang aking layo, muli akong nagwika. Masakit ba ang maputulan ng dila? Napahuni ang aswang. Kaya't itinaas ko na ang aking kamay na may hawak na itak. Walang ano-ano. Lumundag siya upang atakihin ako. Hindi ako natinag. Nagpukus ako sa kanya at saktong pagkalapit niya, sinalubong ko siya ng pagtaga. Tinamaan ko sa noo ang aswang, kaya't natigilan iyon. Napatingin ako sa mukha niya at napangisi ng makitang tumutulo ang dugo mula sa kanyang sugat. Akmang tatagain ko na sana ulit ang aswang nang biglang napaiyak ang nasabing nilalang. Nagpigil ako ng aking tawa dahil sa inastang iyon ng aswang. Dahil doon ay hindi ko na itinuloy ang aking balak. Umalis ka na. Pero wag na wag ka nang babalik rito. Kung may kauri ka mang pupunta rin dito, titiyakin kong hindi ko sila kakaawaan. Napatango sa akin ng aswang at saka napaatras ng ilang hakbang. Walang ano-ano. Nagpalit iyon ng anyo sa isang malaking ibon at sa isang pag-islap ng aking mga mata. Lumipad iyon papalayo sa akin. Napailing na lang ako at bumalik sa loob ng bahay. Naging mabuti naman ang pakiramdam ng aking asawa. At magmula noon, ni isang beses ay hindi na kami muli pang dinalaw ng aswang na iyon.